Mga idolo, 33 points, 10 out of 15 sa field goal, 7 out of 9 sa 3-point line, at perfect na 6 out of 6 sa free throw line. At habang nakatutok ang buong basketball world kina Jalen Bronson, Victor Wembanyama at Karl Anthony Towns, isang tahimik na superstar ang biglang sumabog at iniligtas ang New York Knicks sa pinakamahalagang laban ng season. It's gone with 1.2 remaining. Knicks take the lead. Pero ang mas nakakagulat, alam niyo bang muntik nang hindi makarating sa NBA si OG Anunoby? At alam niyo bang hindi talaga OG ang tunay niyang pangalan? Ito ang kwento ng Knicks' newest hero, na si OG Anunoby. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. At ngayon, pag-uusapan natin ng player na naging bida ng Game 4 ng NBA Finals. Hindi si Bronson, hindi si Towns, hindi si Bridges, kundi si OG Anunoby. Sa Game 4 kontra San Antonio Spurs, isa si OG Anunoby sa pangunahing dahilan kung bakit nakabalik ang Knicks mula sa malaking deficit at nakuha ang napakahalagang panalo. Nagtapos siya ng may 33 points, habang tumira ng 10-for-15 sa field goal, 7-for-9 mula sa 3-point line, at perfect na 6-for-6 sa free throws. Naging isa rin siya sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit nakuha ng Knicks ang 3-1 series lead. Sa bawat pagkakataong kailangan ng Knicks ng puntos, nandyan si OG. Kapag kailangan ng depensa, nandyan si OG. Kapag kailangan ng clutch shots, nandyan si OG ulit. Parang machine, walang emosyon, tahimik, pero sobrang deadly. At pagkatapos ng laro, maraming pansang nagsabi na baka ito na ang pinakamagandang laro ng kanyang karir. Pero sino nga ba talaga si OG Anunoby? Mga idolo, maraming pansang akala ang pangalan niya ay OG. Pero ang buong pangalan niya ay, huwag kayong magugulat mga idolo ha, Ogogowa Anunoby Jr. Ang OG ay galing sa kanyang first name na Ogogowa. Kaya noong bata pa siya, nahirapan ng maraming tao sa pagbigkas ng kanyang pangalan. Kaya naging OG na lang ang tawag sa kanya. At ngayon, isa na ito sa pinaka-cool na nickname sa buong NBA. Si OG Anunoby ay pinanganak noong July 17, 1997 sa London, England. Oo, tama ang narinig ninyo. British citizen siya, pero ang kanyang mga magulang ay parehong Nigerian. Nang 4 na taong gulang pa lamang siya, lumipat ang kanilang pamilya sa Jefferson City, Missouri sa United States. Doon nagsimula ang kanyang tunay na basketball journey. Pero mga idolo, isa sa mga pinakamalungkot na bahagi ng kanyang buhay ay ang pagkawala ng kanyang ina. Namatay ang kanyang nanay dahil sa kanser noong sanggol pa lamang siya. Lumaki siyang halos ang kanyang ama lamang ang nagpalaki sa kanya. Ang kanyang ama ay isang university professor. Dahil dito, bata pa lang si OG ay naturuan na ng disiplina. Hindi puro basketball, pati academics, pati pagiging responsable. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay isa siya sa pinaka-reserve at pinaka-professional na player sa NBA. At pag-usapan natin ng high school days niya. Nag-aaral si OG sa Jefferson City High School sa Missouri. Noong una, hindi pa siya ganong kilala. Hindi siya katulad ni Zion Williamson o LeBron James na sikat agad. Tahimik lang siyang nagde-develop, pero habang lumalaki ang kanyang katawan at gumaganda ang kanyang laro, napansin ng mga college scout ang kanyang potensyal. Bilang senior sa high school, nag-average siya ng mahigit 19 points at halos 9 rebounds kada laro. Dito nagsimula maniwala ang maraming tao na may NBA future siya. Pagtapos ng high school, pinili niyang maglaro para sa Indiana Hoosiers at dito talaga nagsimulang umangat ang kanyang pangalan. Hindi siya agad superstar ha mga idolo, pero unti-unti niyang pinakita ang kanyang elite defense. Ang kanyang combination ng height, length, athleticism at defensive IQ ay napakabihira. Maraming scout ang nagsabing kaya niyang bantayan halos lahat ng posisyon. Point guard, shooting guard, small forward, power forward, kaya niyang depensahan lahat ng yun. Pero may malaking pagsubok. Habang papalapit ang NBA draft, isang malaking problema ang dumating. Nasugatan siya at hindi basta simpleng injury ha. Malaking injury ito na nagpabagsak sa kanyang draft stock. Maraming teams ang natakot, maraming teams ang nagduda. Pero may isang franchise ang naniwala. Yun ay ang Toronto Raptors. Noong 2017 NBA draft, pinili siya ng Toronto Raptors bilang 23rd overall pick sa first round. Hindi siya lottery pick, hindi siya top 10, hindi siya top 5.
Pero kalaunan, napatunayan niyang isa siya sa pinakamagandang selection sa draft na iyon. Sa Toronto mga idolo, nagsimulang mabuo ang tunay na OG Anunoby. Unti-unti siyang naging isa sa pinakamahusay na perimeter defender sa NBA. At noong 2019, naging bahagi siya ng championship culture ng Raptors organization. Habang tumatagal, gumagaling din ang kanyang opensa. Mula sa pagiging defensive specialist, naging legit two-way player siya ngayon. Kapag pinag-uusapan ng NBA stars, madalas puro scoring. Pero iba si OG. Ginagawa niya ang mga bagay na hindi agad nakikita sa stat sheet. Defense, switching, help defense, steals, deflections, at ngayon, elite shooting. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto siya ng mga coaches. At ngayon mga idolo, pag-usapan natin ang paglipat niya sa New York Knicks. Nang makarating siya sa New York, agad nagbago ang depensa ng team. Biglang naging mas matigas, mas agresibo, mas disiplinado. At ngayon sa NBA Finals run na ito, nakikita natin kung gaano siya kahalaga. Hindi lang siya role player ha, isa siyang game changer. Noong unang mga taon niya sa NBA, hindi kilala si OG bilang scorer. Pero ngayon, 33 points sa finals, 7 3-pointers at halos walang mintis. Ito ang resulta ng maraming taon na trabaho. Maraming players ang kontento na sa pagiging defensive specialist, pero si OG ay patuloy na nag-improve. At pag-usapan din natin bakit mahal siya ng mga fans ng New York Knicks. Simple lang. Tahimik siya, walang drama, walang issue, walang controversy. Puro trabaho, puro basketball. At sa panahon ngayon, kung saan maraming players ang mahilig sa spotlight, kakaiba lagi si OG. Kung mananalo ang Knicks ng championship ngayon season, siguradong isa si OG Anunoby sa pinakamahalagang pangalan sa kanilang title run. Hindi man siya ang mukha ng franchise, hindi man siya ang leading scorer, pero siya ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit umabot sila rito. At pagkatapos ng kanyang 33-point masterpiece sa Game 4, mas marami ng fans ang nakaka-appreciate sa kanyang halaga. Mula London papuntang Missouri, mula sa batang nawalan ng ina hanggang sa pagiging NBA star, mula sa underrated prospect hanggang sa pagiging savior ng Knicks sa NBA Finals. Ito ang kwento ni OG Anunoby, isang player na hindi kailanman sumigaw para mapansin, dahil ang kanyang laro ang nagsasalta para sa kanya. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni OG Anunoby, i-comment niyo sa baba, OG the Savior. At sabihin niyo kung sa tingin niyo ba ay dapat siyang maging isa sa mga finals MVP candidates ng New York Knicks. Mga idolo, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe para sa marami pang NBA documentaries, player stories, at basketball content. Maraming salamat sa panonood mga idolo, at magkita-kita tayo sa susunod na video. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.